Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa tumadagdag subscriber, no. Nadagdagan na naman siya, naging 24,007. Di ba? Salamat din, maski pa konti-konti, okay na yan. Basta walang tangang mapapasok dito. Okay na yun, ha. Magbigay ko tayo ng reaksyon dito, mga friend, ha. Dating QC Mayor Hilbert Bautista at dati niyang City Administrator Aldrin Cunha mukhang na-guilty, mga friend, ha? Pakinggan natin. Breaking news ito, Kanina lang ito. 147,000 views. Mainit-init na balita, guilty ang hatol ng Sandigan Bayan 7th Division sa kasong graft laban kina dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at dati niyang City Administrator na si Aldrin Cunha. Kaugnay po yan ng mga umano'y anomalya sa procurement ng mahigit 32 million pesos na online occupational permitting and 32 million lang, ha? Tuloy natin. Tracking system noong 2019. Sinintensyahan sina Bautista at Cunha na makulong ng mula 6 na taon at 1 buwan hanggang 10 taon at perpetual o habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sa ulat ng Super Radio DZBB, tumangging magbigay ng pahayag si Bautista matapos marinig ang hatol. Wala pang pahayag si Cunha. Ayon naman sa kanilang mga kampo, maghahain sila ng motion for reconsideration. Mga friend, 32 million na guilty sa graft, sentensyado na. At aapila na hulang motion for reconsideration ng mga friend. Mahinang klase yata na politiko si Hilbert Bautista. 32 million lang na nahatulan ka ng Sandigan Bayan. Mahirap pong baliktarin yan. Ha? Not unless na Rimulya ka o Estrada ka o JPE ka o Napoles scam, Duterte, Marcos, 32 million mga boss. Napakaliit naman yan kumpara mo doon sa 125 million. 11 days lang ginastos ni Sara Duterte. Sila pa matapa ngayon. 612.5 million. Mary Grace Piatos at kung ano-ano pa. 51 billion kay Pulong Duterte. Aba, ganun ba? Ano yun? Parang ano yun? Ba't ganun? 32 million na guilty si Hilbert Bautista. No? 2019 yung kaso, ha? Di katagal, no? 2019, 2020, 2025. Almost 6 years na pinagbalitaktakan, no? Ganun ba? Pag mahina kang magnakaw, nakukulong ka. Kailangan malaki. Bakit? Ano ba? Baka wala siyang panglagay, ganun. Kaya siya nasintensyahan. Sintensyado At hindi na siya pwedeng tumakbo. Ayon sa sintensya ng maski na barangay tanod. Samantalang yung Duterte, Sus Mariosep, no? Mga friend. O si Hilbert Bautista naman ginawa lang na parang masabi lang na may nasintensyahan. Mas marami hong malalaki. Di ba yung rebellion, namatay pa yung parang alalay niya sa loob, siya nakalaya at pinababalik yung 128 million, ha? Di naman daw binabalik, di ba?
Ano ba to? At not guilty si napawalang sala si Revilla, si Estrada. Wala na talaga to. Yung Parmali scandal, may nakulong na ba? Billion ho yung billion. Yung Parmali, 628,000 ang kapital. Nakakuha ho ng deal sa gobyerno ng almost 12 billion. No? Tapos si Gilbert Bautista, kawawa ka naman Gilbert, mahina ka pa. Malungkot na mga friend. Bukas na ho natin pag-usapan si Digong. Tsaka to si Bongbong, no? Nagpapalitan na ho sila ng baho nila, di ba? Oo, si Digong walang ginawa kung hindi babuyin yung administrasyon ni Bongbong, no? Parang mahaba gabi na po eh. Dito na lang ho tayo dito sa isang Julalay ni Digong, no? Si Panelo, no? 3 hours ago lang ho ito. Napakasimple ho ng bilib ako kay Attorney Conti, no? Ang haba ng inaknak ni Digong ay nitong si Panelo. Simpleng-simple lang ho ang sagot ni Conti. Tingnan na. If any, dun sa proseso ngayon ng ICC. Ang pangalawang tanong for everybody, marami pong ugong-ugong na naririnig sa pagpapalit. Magkatabi si, matapang talaga si Attorney Conti, Katabi niya si si Panelo, pakinggan niyo si Panelo tungkol sa ICC, no? Ng gobyerno at paglalagay ng caretaker government. Ano ang masasabi niyo dito? Una, doon sa kung tumutulong ba ang gobyerno ni Marcos sa ICC investigation, sabi kasi nila, hindi. At palagay ko walang direktang suporta silang ibinibigay sa ICC sa kasalukuyan dahil sa posisyon nila. Pero napakalaki ng indirect support nila sa pamamagitan na lang ng Quadcom. Nabalik ulit sa forefront at nagkaroon ng kahit paano investigation tungkol dun sa patayan. Na iharap ulit itong mga retired na mga general, yung mga police, na yung iba nakapagpaliwanag and most importantly, nakaharap ang mga biktima sa isang government agency at napaniwala itong Committee on Human Rights, si Kong Abante, na hindi alleged or kwentong kutsero lang yung mga patayan, totoong nangyari. At mayroong pagkilala na itong mga human rights violations na ito ay merong kasalanan ang gobyerno. Kung hindi man direktang pinapatay, si Duterte na rin may sabi mismo kill them all. Kung hindi man direktang pinatay, in-encourage, or on the other hand, this government has the responsibility to investigate these killings. And the 7,640 dead in police operations, walang naging maayos na investigasyon. Paano pa yung umaabot ng 30,000 na pinatay ng unknown perpetrators, lalong walang nangyari doon. Kaya yung Quadcom is an indirect assistance to the ICC, clearly. Secondly, there have been many other ways that they have assisted not only the victims, but also the organizations assisting the victims. Mere recognition that they are victims of a state policy is important. Support in terms of yung yung mga other support yun, yung psychological, yung assistance nila, livelihood, nakakahingi ng tulong kahit paano sa government through other, hindi naman directly, no, pero I mean through other processes. You have to apply for it. Kaya palagay ko, overall, nagkakaroon ng puwang, pero hindi pa rin buong buo. Kaya panawagan pa rin namin kay Presidente Marcos na buksan ang kaban ng paperwork, ng mga ebidensya na available patungkol dito sa war on drugs. At tingnan na natin kung una, bakit nga nagpapatuloy pa rin ang patayan, and pangalawa, sinong dapat managot doon sa mga nangyaring patayan. Kay Presidente Bongbong Marcos ka baka mo nakikiusap.
mukhang kailangan ng milagro dyan, Atty. Conti, para umaksyon si Bongbong Marcos dyan. Ayaw nga niya pa-impeach si Sara, pero bukas na natin pag-usapan itong si Digong. Tuloy. With due respect, no, alam po ninyo, Ayan, titira si Butiki. Si Butiki, magaling to. Butiki, si Panelo. Tignan mo, haba ng bala ito. Tignan mo yung sagot ni Atty. Conti rito. kasi sinasabi ko na yung posisyon ni Presidente Marcos Jr. na walang jurisdiction ng ICC ay tama. Sapagkat isang Ikaw na naman ang tinitira, Bongbong. Yung posisyon mo raw, nawawalang walang ICC dito, tama. Dahil sabi nga ni Bongbong, di ba? Na wala kayong jurisdiction dito sa Pilipinas. Hindi na kami miyembro niyan. Kaya malamang pag yung ICC dito, mag-arali na naman ang Iglesia ni Cristo. Tuloy mo, Panelo. insulto at isang pagsalakay sa territorial integrity at sovereignty ng bansa kung papapasukin natin ang isang banyagang institusyon na litisin ang mga manong tao na nagkamit ng krimen dito sa ating bansa. We have a robust system. Sinasabi na nga namin ever since, kung totoo yan, magdemanda kayo. Ang dami na nating dinidemanda na nakukulong naman. So bakit kailangan ng ibang bansa ang makialam sa atin, ibang institusyon? Di ba? Hanggang ngayon, wala namang kaso. At sinasabi nila, alam mo, natatawa lang kami dun sa 30,000 Gaya nga na sinabi ni Presidente Duterte. Tignan mo si Atty. Conti, Sabi niya kay Panelo. Sige, magdemanda na kayo. Unang tanong ko sa inyo, ano yung 30,000? Bigay ko nga ako ng listahan. Ano mga pangalan niyan? Under what circumstances were they killed? Sinong pumatay dyan? Hindi nila ibibigay sa hukuman Kaya wala. Madali sabi, hindi totoo. Kasi ang official record ng mga pulis ay 6,000 lang Atty. Conti. Kasi Atty. Conti sabi na si Butiki 30,000 na yan, nagsimula yan kay Rappler, si Maria Ressa. Kasi I confronted her. Sabi ko, Maria, where the hell did you get 30,000? Kasi siya nag-umpisa yan. Well, I just copied it from another news source. Ayan, kaya naniwala sa'yo kasi medyo maganda ang credibility mo nun. Kaya lahat, niyakap yung 30,000. Hanggang ngayon, 30,000 na sinasabi nila. Pero sir, may 6,000. 6,000 yung recorded in connection with the performance of the duties of the police. Kaya nga sinasabi namin ever since, itimanda nyo. Hindi pa pwede yung puro propaganda laban sa mga Duterte. Kaya hanggang ngayon, wala kayong demanda. Sige sir, see you in the ICC. And with Ganun lang kasimple sagot ni Atty. Conti. Sige sir, see you at ICC. Talagang mga friend, no? Linti ko makapagtanggol, no? Talakayin na rin natin to si Bongbong. Total, napanood nyo naman yung banat ni Digong, di ba? At ang sagot ni Bongbong kay Digong, ito. Marcos says ex-President Duterte is lying over alleged irregularities in 2025 national budget. Magandang umaga. Good morning, everyone. Yes. Sir, kunin lang po namin yung reactions niyo regarding reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa black item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito para titignan namin isa-isa. Hindi na lang.
Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. That's my reaction. Sir, regarding po Tapos na ho yun. Ganun na lang ba yun? His Excellency? Nagsisinungaling si Duterte? Gaano karami na bang kasinungalingan ang pagsasabi sa'yo niyan? Na ikaw bagag, ikaw drug addict, we have a president. Tapos ganyan, he's lying. Pero may laman yan mga friend Alam niyo yung salitang sinungaling. Parang sinabi na rin ni Marcos na magnanakaw tong Duterte na to. Dahil yun nga, di ba? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Di ba? Ganun lang yun. Pero puro ganyan na lang ba naman, His Excellency? Puro he's lying. Tapos, ayaw mo naman pa-impeach. Ayaw mo rin papasukin yung ICC dito. Paano tayo? His Excellency. Bukas, paanohin natin, yung sinasabi ni Marcos na kasinungalingan ni Duterte, bukas natin talakayin yun. Mahaba ho yung dakdak ni Duterte, no? So, masasabi ko lang, bukas kung magdadaldal ito si Duterte, akala mo, ng putang ina, napakaganda ng kanyang administrasyon. Ng puta, sa dami na nang namatay, sa dami nang ninakaw, pati yung pandemya, pinagkapirahan, ang puta na, Diyos ko. Pero ito si Bongbong, wala. Again lang siya, he's lying. Tapos, yung impeachment, hindi pa wala kaya impeachment na yan. Yan, tinira ka na naman. Mamaya, titirahin ka na naman. Pag nandiyan dyan na yung ICC, arrest warrant, patay kang bata ka. Sigurado yung Iglesia ni Cristo ngayon, magrarally. Di ba? Magrarally yan. Peace rally. Nagrarally kami para suportahan si Presidente Marcos na huwag papasukin ng ICC dito. Pinilit nilang pumasok. Nakikialam sila sa ating batas. Umiiral naman ang batas. Di ba? Ganun ang mangyayari riyan. Ganun ang nangyari sa impeachment. Kokopyahin lang, di ba? Bukas natin pag-usapan si Digong, no? Siguro napanood nyo na naman. Magbibigay lang tayo ng komento, no, mga friend? Balik tayo kay Hilbert Bautista. Kawawa si Hilbert Bautista, no? 32. Kaya susunod ng mga politiko, pag magnanakaw kayo, bilyon. Para meron kayong panglagay, at makakuha kayo ng mga abogadong di kampanilya, kagaya ni Toko. Diba? Kita mo si Butiki, diba? Si Harry Roque, tingnan yung mga abogado ni Digong, diba? Titibay, diba? Ewan ko mga friend, saan pupunta ito? Kung ganito lang to si Bongbong, wala. Baka nga ito pa ma-impeach Dahil sabi nga ni Duterte, yung kanyang nakakapagpatawag si Duterte ng press conference para sirain yung administrasyon. Bakit si Bongbong hindi makapagpatawag ng press conference? Para hanapin din yung mga saan mo dinala 51 billion, saan mo dinala yung pera nito si Sara Duterte na 400, almost 2 billion within 4 years. No? Billion ang pondo. Daan milyon, 400 million. Tapos si Hilbert Bautista, 32 million. 6 to 10 years na makukulong. At never na makakatakbo pa siya maski na barangay tanod. Sinintensyahan ng Sandigang Bayan. Lord. Kawawa, no? Kawawa si Juan de la Cruz, no? Sa politiko, no? 32 million, no? Itong sentensyado, 32 million. Tapos si Sara Duterte, 125 million, 11 days ginastos. 612.5 million. Walang
meron lang na-contempt. Na-contempt lang yung isang mga kasabwat eh. Hinimatay eh, anak ng puta, gusto pa sa St. Luke i-confine. Yung si Lopez, anak ng puta, ano yan? Mga friend, wala. Ang ganda nung kay Atty. Claire Castro tungkol diyan kay Duterte, no? Pero bukas na ho natin ako magko-comment ako diyan sa banat na naman ito si Digong Neto, no? Mag-collab na po tayo mga boss. Magbigay ho kayo reaksyon, ano? Tama ba ako? Pag maliit ang ninakaw mo, mahina kang klaseng politiko, nakukulong ka pa. Kaya sa susunod, pag magnanakaw kayo mga politiko, bilyon ang nakawin nyo. Hindi kayo makukulong. Bakit? May panlagay yata tayo dyan, di ba? Kung 32 million, hati-hatiin mo, wala na matitira, di ba? At saka hindi naman yata buong 32 million yung napunta kay Bistek. Siyempre, iba ron napalagay din naibigay din sa proyekto kung ano ang proyekto yun. Parang kumita lang siya doon, siguro kalahati o whatsoever, di ba, mahina. Dapat 51 billion, mga ganun. 125 million, mga ganun. 612.5 million, mga ganun ang nakaw. Di ba? Si Estrada si Jinggoy, di ba, na mag-shot pa absuelto. Nakatakbo pa nga, di ba? Galing po kami kanina, kaya ako ginabi dito sa Southern Isabela Medical Center kung hindi ho dito ka maganda naman ho check up dito sa Southern kasi Isabela Medical Center ho to, magagaling din ho ang doktor, Pag yun nga meron kay senior citizen, meron ho kayong PhilHealth at matyaga lang ho kayong pumila, wala ho kayong gastos. Maliban yung pamasahe papunta ho ng Santiago. Ganun po yun. Hindi ho kailangan yung medical assistant ni Sara Duterte. Hindi ho. Siguro kung hindi ho ako pupunta rito sa Southern Isabela Medical Center, kung sa private, baka pumapalo na ho siguro yan ng mga siguro pinakababa dyan 25 mil. Sa ngayon wala pa ho kami binabayaran. Ganun po ka napapakinabangan na ho yung PhilHealth namin. Ay nako. Kaya yung Sara Duterte na sinasabi na wala kaming pangbibigay na sa mga medical assistant at saka burial. Anong kababohan yan? Puta. Nakakapanindig balahibo. Hindi kaya kinikilabutan to si Sara Duterte sa mga pinagsasabi niya. 700 million gusto mo 2 billion, tapos magbibigay ka ng mga Mary Grace Piatos, acknowledgement receipt, tapos 1,000 yung mga hindi makitang pangalan na niyari nyo. Ito dapat hindi lang kulong to dapat to binibitay itong mga ganitong klaseng tao. Sila pa matatapang. Alis ho kami dito ng alas 6 na umaga. Doon ho kami ng mga bandang 6:30 Santiago. Pipila ka na ho dyan kasi senior citizen, mga ganyan. Kukuha ka ng QR code para ganun. Punta ka na sa Opta ganun. Marami na hong laboratoryong ginawa. Kala nyo. Ay, laboratory. Mga check-up. Tsaka yung laboratory sa dugo. Libre din yun. Meron pa yung dialysis center. Libre din. Yung mga nagpapadala dialysis dito, libre rin. PhilHealth, dyan din sa Southern Isabela Medical Center. Wala namang kay Sara Duterte na lalapit sa Vice Presidente. Wala. Kaya yung sinasabi ni Sara Duterte, kabaliwan na lang yan. Sasangkalan mo pa yung mahihirap na wala ka na maitutulong kasi hindi ka binigyan ng pondo ng Kongreso. Hindi kayo nahihiya. Kalat ni Baya, shout out.
Walang niya, ha? Good evening, Kasani. Wala na patumpik-tumpik. Bombahin mo na, Kasani. Ang mga matapos na yan. God bless your family. God bless kalat niya. Chupisa Bunao, shout out. Wow, kuya. Ako pala yung una mong tagapanood mo ngayon. Nakita ko lang ang views mo. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa mga ka-warriors, ha? Real Christian Ruiz, shout out, ha? Xerox, hindi naman lahat ng INC members ay narrow-minded. Basta may substance ang topic mo at makakatulong sa pag-prosecute ng corrupt government official, they are not vindictive. Ang iba naman sa kanila, mababait. Totoo yan, Christian Ruiz. Totoo yan. Yung iba mababait. Pero karamihan nga, sabi ko. Kaya yung anak-anak ako iglesia ni Cristo. Diyakono pa yung araw yung mga magulang niya, pinanganak sa iglesia. Pero nung nagkaroon na siya ng parang nagising na siya sa katotohanan. Ano to? Bakit ang tinataas na ito? Mga magnanakaw sa gobyerno. Ang sinasabi sa amin na iboto namin. Tumiwalag siya. Hindi naman niya ina ng mga magulang niya. Basta siya, ayoko na. Ganun lang kasimple. No? At dito sa Isabela, marami rin ng ganyan, iglesia. Oo. Chupisa Bunao. Ay nako. Magsasayang lang ng panahon dyan. Wala rin naman mangyayari. Patay tayo dyan. Kalat ni, ay sinabi mo pa. Yun nga eh. Christian Cheng, shout out. A pleasant evening po, Tyrox, at sa mga kawaryos. Bakit naman po sasakit ang ulo ng SC? SC Golaki. Pa-easy Golaki lang po mga SC. Bata po. Basta if the price is right, patay tayo dyan. Yun ang sinasabi ko. Itong si Bistik, the price is wrong Pag magnanakaw kayo sa gobyerno, kukurapin kayo, billion, o kaya daang milyon, mga ganon. Kaya Sara, 125 million, 11 days ubos. Siya pa matapang. Diba? Asa na? Wala. Christian Cheng, kay Mark Crooks nga po, noong 2022, COC filing, di pa man lang sumasakit ang ulo ng SC. Considering ang daming kaso ni Mark Crooks that time. At lalong di sumakit ang ulo ng SC last year. Last year lang, halos nung ibasura ng SC ang lahat ng mga kaso ng Mark Crooks. Kaya hayahay ang buhay ng Malacanang. Ay nako, batas. Federico Mandaco. Si Garcia ay abogado ni PBBM nung umapila siya sa account nila laban kay BP Leni. Tapos si Duterte ang nag-appoint sa kanya sa COMELEC dahil compulsory retirement ni Guanzon. Kaya nga may duda yung 2022 election, presidential election. At yung SC naman ang dami ding appointee ni Duterte diyan. Kaya di maiwasan na makulayan sila gawa ng utang na loob. Diba? Totoo yan. Shout out, friend Shervin Sapeda. Christian Sen, July 7, Alcantara. Shout out sa inyo mga boss, ha? Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona Nak, shout out, ha? Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. 200% talagang yang mag-amang halimaw na yan ay pasakit sa ulo, hindi lang sa Korte Suprema kundi sa buong bansa. Totoo yan, librado ka. Marilo Pabianak, shout out, ha. Happy birthday po Kuya Librado, God bless po. Sumagot din si Marilo. Ay si Librado, maraming salamat and God bless. Para lang tayong magkakamag-anak dito Pastor Jun Lagon, shout out, ha. Jeff Ramos Nak, shout out. Christian Cheng ulit I think so. Madidisbar yan mag-amang I don't think so madidisbar yan mag-amang satanik na yan Duterte Praning. Di ba po tayo
Tyrox, sa SC, hawak pa din yan ng Duterte Praning, hawak ng Malacanang. Hawak ng Malacanang ang Duterte Praning, ang SC. So, kaya everybody happy. O, diba? Michelle Edwin, shout out my friend. Christian Cheng ulit to. About po sa ginawang rally ng mga nais ma-impeach si Atsara, uulitin ko po, Tatay Rox, walang maiging mangyayari dyan. Kahit magsisigaw kayo dyan, magsipag lupasay sa kalye, wala ang maiging kahinatan yan. Mismong ang nasa palasyo, di suportado ang impeachment na yan. Eh bakit nga naman niya susuportahan ang impeachment ng BFF niya? Ano gusto niya? Ibirit na talaga siya, ibirit na talaga siya nito about sa isang IP address full of miracles. Thanks for reading my comment. More power po, Tyrox, at sa inyong vlog. Ay, Pwede rin kumandak. Shout out. Dagdag ko dyan sa quadcom na naging duwagcom yata. Hoy, mga sir, akala ko ang tapang nyo. Konting maling sagot. Contempt agad. Bilib pa naman ako sa kay Paduano. The Contempt King. Biglang nawala ang tapang nila sa rally ng INC. Lakas makahawa ni Abante atras. Sila lahat umatras. Ang balot nila. Walang yan. David Alin Mendoza, shout out ha. Good evening po, Karox. Tama po kayo. Hindi lang po sakit ng ulo ng SC ang mga Duterte, kundi pati ang naggobyerno at buong bansang Pilipinas. Napakalaking pagkakamali ang pagiging presidente niyang si Digong nyo. Buong bansa ang nagdusa ngayon. Gagawa natin. Edmundo Cheng, shout out ha. Bakit naman sasakit ang ulo ng Supreme Court sa mag-amang Duterte sa pag-disbarred? Na dapat noon pa yan nawala Sigadon nga, minsan-minsan lang nagmura ng na-disbar agad. Pero si Digong, 6 na taong nagmumura na mapahanggang ngayon, nagmumura pa rin. At anak niyang si Sara, pinagmumura ang Pangulo. At may kasama pang pangbabanta sa Pangulo, asawa, Speaker Martin Valdez. Bakit nariyan pa rin ng dapat ma-impeach na at isama na kayong mga nasa Supreme Court, walang pakinabang? Itulo ni Edmundo Cheng. Edmundo Cheng, itulo. Marilo Pabian ang sabi. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Hindi lang po sa Supreme Court sumasakit ang ulo. Buong sambayanan, masakit ang damdamin na ganito kagulo ang bansa sa dami ng bad issue na tila wala namang natatapos. Kabi-kabi lang anomalya like NGCP now. Yung BICAM na budget na puro insertion. Ito pa po updates mabilisan na ibinenta ng COMELEC ang mga PCOS machine sa bargain na halaga. Kaya malabo na po yung petisyon ng TN Trio. Nabubuksan ng balota to check if may tali si Smart Magic. Hi, then here's 2025 election approaching. What next? Anomaly na naman. God bless po tayo sa mga ka-warriors. Tayo magagawa dyan, yan na talaga yan. Edmundo Cheng ulit to. Tungkol naman sa mga tauhan ng gobyerno, hindi dapat pang tapusin ang kanilang mga term na sila ang inappoint lang. Dapat pag hindi tamang ginawa, litisin at kasuhan at walang pabor-pabor na tulad ng ginawa ni Talimusak na Garcia na unang kasuhan. O yan dapat kasuhan talaga eh. Ha? Mundo Cheng ulit to. Pag wala nang nangyari sa mag-amang yan, tuloy pa rin ang gumagana pa rin ang pera ni Digong. Diba totoo mga judges at Supreme Court, dapat sibakin na rin kayo, bongbong. Hindi ka rin nalalayo sa kanila kung anong puno ay siyang bunga. Totoo ba, PBBM? Mundo Cheng ulit. Anong parang may sayad? Sayad na ang mag-amang yan. Pareho nang bumagsak. Nung kumuha ng law, dinoktor lang nila. Pareho kaya naging mga abugago. Sila ng mga baluktot na ang mga katwiran. Totoo yan. Mundo Cheng ulit to. Pre, marami na akong comment na binabasa, okay lang.
okay lang, ayaw mo na mga comment ko. Maraming salamat na lang, pre. Meron ba akong hindi nabasa? Hindi ko alam. Siguro nung isang baka meron akong hindi nabasa. Pero minsan lang yun, ko naman. Kasi yata yun, gabi na rin, di ba? Gusto kong basahin lahat ng comment nyo. Kasi masaya eh. Ito na naman, si Ted. Minsan natatawa tayo sa kapalpakan ni Garcia. Pero ngayon, hindi na nakakatawa to. Sa madalas na kapalpakan nito, doon naman siya nagkakapera. Kung di naman siya pinagkakaperahan ng kapalpakan niya, natatapon ang pera ng bayan sa wala. Dapat sa Komodo Dragon, ito na naman to si Ted. Dapat sa Komodo Dragon na ito itapon sa malalim na balon para di na makalaklak ng buong pera. Baka di pa masiyan, lalamunin tayo ng buo nitong Komodo Dragon na to. Minsan, ang sinayang na pera ay 132 million pesos. Ngayon, pinagbili daw ang lahat ng PCOS machine ng 149 pesos lang ang bawat isa. Ayon kay Toto Kausing, meron pang offshore account na binulgar si Marcoleta noon. Baka nagkakabayaran kaya nawala sa eksena tulad ng Maharlikapan. Wala na rin balita. Ay nako, Ted ka. Ito na naman, Ted na naman to. Mali ka, Karoke. Bakit? Merong gamot sa tanga. Dito, alam mo, ikaw, Ted ka, wala kang ha? Alam niyo kung ano raw ang gamot sa tanga? Sabi ni Ted, lason. Putik ang dami. Pwede di ba? Tanga na nga Pero huwag mo sasabihin lason, ha? Kasi pag sinabi mo lason, maski tanga yan, hindi yan iinom. Tagil. Asante Daisy, shoutout. Sana mali ako na Comelec ang number 1 source of corruption. Kaya ang nananalo ay mga korap na leader din. Gutom ang mga Pilipino. Totoo. Cassandra Daisy, Lugi, hindi natin babantayan. Hindi natin babantayan ang Comelec. Baka maulit na naman ang nangyari noong 2022 na mga BBM DDS naman ang mananalo dahil sa iisang makina ang nag-transmit ng mga boto. Nga na naman ang mga Pilipino. Sinabi mo pa, Cassandra ka, ha? Cassandra ulit, ICC lang ang magkukulong kay Duterte. Takot si BBM dahil may alas na hawak si Digong. Oo, Shirley Jaser, dapat lang talaga, Karox, hindi na pinapayagang makatakbo ang mga ganyang klaseng tao katulad ni Gibbs. At idisbar na talaga ang mag-amang na yan na Duterte. Yun nga Kaya ngayon ang abangan natin sa Supreme Court, no? Shirley Jaser ito. Karox, sino ba namang hindi magiging sinto-sinto? Kung yung pinanggagalingan niya at kinalakihan ay isang halimaw. Sabi yan ni Las Cañas. Totoo, halimaw nga yan, mag-ama na yan. Puti. Pero ewan ko dito kay Bongbong, no? Rodelia Alpilor, shoutout. Hello po, Sir Rox. O nga po, grabe hustisya sa atin. Buti naman, sir, para matahimik na. Kaya sir, hi, sir. Kakapi ko na talaga. Yan lang, basta ingat. Lagi tayo and God bless us all po. God bless, Rodelia, ha? Ito naman to, si Ted na naman to. Habang ginaganap ang inaugurasyon kay Trump ngayon January 2025, libu-libo namang tao ang nasa karsada para magprotesta na hindi siya karapat-dapat na maging presidente. Siya kasi ang unang US President na convicted sa kriminal. Bahala na kayo. Madaming pera si Trump, Ako, Lord. Elizabeth Scarra, shout out. Good morning, Sir Rox. Dapat lang siguro na ma-disqualify si Kibaliw. At tama kayo, Sir Rox. Napati yan chairman ng Comelec, tanggalin na din yan. Kitang-kita naman na mukhang pera yan.
at di niya matanggal yung mga may kaso. Ang bibigat ng kaso nito, hanggang Amerika may kaso. Bakit money nga naman? Oo, di ba? Elizabeth Iscari na naman. Palpak talaga ang COMELEC na yan at tanggalin na yung chairman na yan. At sa tingin ko, dapat hindi Pangulo ang pipili dyan para ipwesto sa COMELEC. Talaga, pati sa Supreme Court, dapat hindi. Ombudsman, dapat hindi rin. Kasi nagagamit yan ng power niya para piliin. Piliin niya ang gusto niyang iluklok. Sa tingin ko, mali ito. At kahit sa Korte Suprema, dito dapat pinakikialaman ng Pangulo. May isang private body ng taong bayan ang pipili dito. Dapat nang sa ganon, di ito na may impluwensya ng Pangulo. Hay, ang gulo-gulo nila, di ba? Dapat yan, butuhan din yan eh. Kakaroon ng butuhan din yan eh. Taong bayan ang pipili ng Supreme Court judges, di ba? Ganun. Nako, Lord. Ay, ewan. Di siya Iscari ulit oh. Yan namang sinasabi ni Sara na nagmamakaawa ako noon na wala daw silang budget para tumulong. Ang daming malalapitan para sa tulong na yan. Andyan ang DSWD, ang mga mayor, congressman. Yun nga, ano ba? Di niya trabaho yan. Kaya nakukurakot nila ang pondo ng bayan dahil mga kunong project nila na wala namang halaga, kundi diretso sa bulsa nila. Totoo yan, Elizabeth. Oo. Ang alam nito mga Duterte talaga, masyado nilang natanga ang Pilipinas. Puta. Bukas, pag-usapan natin yung Digong na yan, ha? Mahaba-haba yung dakdak ni Digong, eh. Tayo, reaction tayo, no? Gabi na lang ako kasi. Florate di Raya. Shout out, ha? Mga tuwad ko, akala mo kung magtanong ay mga hari, bugok. Bugok pala naman ang mga itlog. Yan. Florentino Bendulo, welcome to the club. Kahit sa Manila Zoo, di pwede ang mga hayop na yan. Patay tayo dyan. 2 JC po. Manto. Ha? Hello, Sir Rox. Alam mo, nang mapanood ko itong vlog ni Digong about 2025 budget, nanood ka na pala yan, tatalakayin natin bukas, ha? Agad-agad, alam kong fake news yun. Sinong nasa right mind ng presidente, puwera na lang si Digong, wala talaga yan sa katinuan, na mag-a-approve ng budget na may blank. Dapat kasuhan niyang mga nag-vlog, si Ungab, Ungab, Vic Rodriguez at yung dalawa pa. Maliwanag naman sinabi ni Digong na wag magbayad ng taxes sa mga tao. Panaman ngayon, ito namang si Digong nagpagamit sa mga alipores niya. So, sino ngayon ang nagmukhang ewan? Edi siya kasi binigyan niya siya ng papeles na fake ni Vic at Ungab. DJ Shop ulit to. Ganun talaga si Rox. Talagang sakit ng ulo itong tatlong Stongis na 3 Stooges na yan. Hindi lang sa Supreme Court, sambayang Pilipino. Kasi nga, gusto nilang alisin sa pwesto si BBM para si Sara ang pumalit. Natural si Gibbs, go yan. Para acquit ang kaso niya, tuloy ang ligaya sa KOJC para namang hindi nila binuking ang kanilang mga motibo. Kapal nga mukha ito mo. Buwaka ng ilipante, buhaya. 3J Shop na naman. Alam mo, Sir Rox, kumbaga sa mga mundong kasabihan, luck strike only once, sabi nga. But as a Christian, we do not believe in luck. Totoo yan. Sinasabi ko lang yan. Kasabihan for the sake of argument. Okay? Digong and his family had the luck already in 2016. Naging hari sila sa buong Pilipinas. Kung talagang si Sara ang gusto nilang ipalit kay Digong, dapat ginawa nila lahat-lahat ng paraan by hook or by crook. Para tuloy ang ligaya at walang kasong may sasampa laban sa kanila. But the Lord works in His mysterious way. God did not let Sara run for presidency. Imaginein mo na lang, Sir Rox, kung
nilabanan ni Sara si BBM noon nasa pwesto sila. At magagawa nila lahat magicin ang gusto nilang magicin. Pero talagang ang Diyos ay hindi natutulog. Kahit pa paano, sinalba pa rin tayo sa tiyak na kapahamakan sa mga kamay ng another dudes. Totoo, di ba? 3J Show ulit. Si Rox, padalos-dalos kasi itong mga Duterte eh. Pag nagalit, di nag-iisip, basta lang sasabog social media. Tulad nitong si Digong 2025 budget. Si Sara nang magbanta kay BBM. Sila Pulong Baste, di sila nag-iisip kung yung gagawin nila ay counterproductive ba sa kanila. Basta na lang babanat ng babanat, kaya laging nagbububuirang sa kanila ang mga paandar nila. Wala ba silang matinong strategies? Sa bagay, kahit mag-hire sila ng strategies, wala rin naman kasi di naman susunod sa mga Duterte dahil matigas ang mga ulo at mayayabang. Ano strategies? Hindi na kailangan yan. Basta nandiyan ang Iglesia de Cristo. Di ba? 3J Show pala ito. Maiba ako sa Rox. Itong si Marcoleta, di ba nag-walk out nga sa congressional hearing kasi naman out of order kasi siya. Kung meron siyang issue sa pagkakatanggal sa kanya sa mga committee na member niya, dapat magpatawag siya ng hearing para dito hindi yung magbe-bench siya nang wala sa lugar. Yung ba ang gusto niyang maging senador? Horror. Ikaw naman eh. Iglesia yan eh. 3J Show na naman. Si Rox, isa na lang. Mag-alamar koleta ako. Out of topic ako. Gusto ko lang mag-comment dito sa Pagita Girl security guard issue. Alam mo si Rox, sa video, dahil wala naman tayong alam talaga sa buong mangyayari, natural, ang comment natin kung ano lang ang nasa video. Totoo. Yung security guard dapat hindi niya sinira yung paninda at di rin niya sinipa. Given na bastos walang modo, pasaway, makulit yung bata, still maximum tolerance. Dapat palagi ang ipinatutupad ng isang nasa authority, police, sundalo, maximum tolerance. Yan ang tinuro sa academy. Kasi kung pinatupad ng security guard ang maximum tolerance, ano't ano man ang mangyari, walang magiging kasalanan ang security guard. Nasa kanya simpatya ng tao. Yung batang babae naman, hindi excuse na naghahanap buhay siya. College na pala siya at di dapat alam niya ang tama at mali. Ang verdict ko, pareho silang dapat parusahan. Ayoko na sanang pag-usapan niya sa Pagita Girl na yan. Pero anyway, binanggit mo, friend, napanood ko din yan, no? Yung bata, makulit, no? Although, parang hindi ko rin nagustuhan ang naging style ng gwardiya. Maano ba namang Neng, kinausap niya sana ng ganun. Makukuha naman sa ano yan Magugulat mo yan. Baka itong security guard na to taga Davao, di kaya, o kaya wala. Dapat yun, Neng, huwag ka dyan, Neng. Bawal dito. Ako naman ang sa'yo. Pakiusap lang. Ganun lang kasimple. Kasi yung kakausapin mo, estudyante Naka-uniforme pa nga Mantakin mo naka-high school uniform. Putik yan. Akala ko rin bata 3G Shop Akala ko high school o ganun. Mga ganun Putya, college na pala. Oo. At nasa private school pa Alam nyo kalat may mga lalaki, hindi ko sinasabi pero may mga lalaki na pag gusto ng kamunduhan, mahal ang bayad pag naka-uniforme. Meron dito dito mismo. Bugaw ng mga babaeng mabababa lipad. Alam mo ginagawa ng gagong bugaw? Pinag-uniforme yung mga babae. Estudyante. Kaya pag kumukontak yung gunggong,
Oh. Meron ako rito, estudyante. Dadaling ko sa'yo. Naka-uniforme. Mahal ang presyo. Lahat ng klase, pambubudol na. Ganon. Sana hindi ganon yung Sampaguita girl, ha? Kasi sa mall tumatambay eh. Di ba? Para magbenta ng Sampaguita. Tsaka yung pagkakasipa ng gwardiya ron, 3JC Hope. Pinitik lang. Kung talaga sinikaran yun, di bumaliktad yun dun. Hindi talaga sipa. Inano lang siya. Palagay ko lang ha, hindi ko kinakampihan yung gwardiya. Baka makulit yung hindi mapagsabihan. Oo. Baka yun nga, baka totoo yung sabi na pinaalis na, minura pa yung gwardiya. Sino naman na hindi iuwi taul doon, mga boss? Pinakikiusapan ng gwardiya, biglang mumurahin mo yung gwardiya. Mukhang walang babae. Di ba? Ikaw ba naman, gwardiya ka, mumurahin ka lang ng bata. Pinapakiusapan mo. Mag-iinit ang ulo mo, tao ka lang eh. Di ba? Mission accomplished na po, mga boss. Shout out, Brother Eli Asistio. Hanggang bukas po muli. Nakakaisang oras na tayo halos. Yun ang masasabi ko doon sa gwardiya, 3JC Hope. Magandang gabi po. God bless. Bukas, pag-usapan natin yung galing ni Digong. Napakatalino ni Digong, no? Maski na napakahalimaw na. Ewan ko, putik.